ating detailed tutorial for DTI Trustmark. Kung paano mag-fill up nung application form for DTI Trustmark. So, search nyo lang po sa Google DTI Trustmark, ganun din sa cellphone nyo, then yung unang link po. Then, click nyo lang po yung I understand, then click registration for Trustmark. Then, hihingan ka dyan ng email and password. So, since wala pa tayong login information, click nyo po muna yung register. Then, fill upan nyo lang po yung mga information na to. Mag-attach ng any government issued ID and then yung expiration date. Kung wala expiration date yung inyong ID, so leave it blank lang po. Then, click nyo lang po yung save and then login na po tayo. Once naka-login ka na, click mo lang po yung new registration. Then, mapupunta tayo dito sa business information. Lagay nyo lang po dito sa business type kung kayo ay sole proprietor, corporation or partnership, or cooperative. So, usually naman tayo ay mga sole proprietor. Registration number, DTI, number po ito. Yung sa DTI certificate nyo, silipin nyo doon, meron doong registration number. Yun po yung ilagay natin dito. And kung SEC registered naman, yung SEC naman po yung ilalagay nyong number dito. Then, TIN number, yung ating complete TIN number. Business name, ayan, may mga nagtatanong sa akin, merong mga multiple business name sila. For me, ilagay nyo na po yung inyong mga multiple business name dyan. Kasi once lang nakakapag-register ng TIN number, kapag kasi na-register nyo na yung TIN number, pag magre-register ka na naman ng another business under your TIN, lalabas dyan TIN number already registered. So, hindi siya magtutuloy. Kaya tingin ko kapag may multiple shop name ka or online na mga stores or mga business mo ay lahat yan ay online at reflected sa COR lahat, ilagay nyo po dito lahat na. Then, business category, kung anong klaseng business yung meron ka. So, usually, yung iba dyan, beauty products and personal care, o kaya naman clothing and accessories. Kung wala naman dito yung inyong business category, pwede po yung i-click yung others. Ayan. Pero tignan nyo po muna maigi ha, baka mamaya may pasok na category naman dyan. Dun sa others, ilagay natin dito sa description kung ano yung description nung binebenta mo or nung business mo. So, yung iba, so naghanap kami sa crafts, wala sa crafts, kaya lagay na lang po natin sa others yung crafts. O kaya naman, nagpa-personalize ka ng mga item, ayan, lagay nyo lang po dyan yung personalized product. Yan. And then, hihingin din dito yung inyong business online store URL. Ayan. So, kung meron kayong multiple platform like Orange App, TikTok, letter L, lagay nyo lang po dito pati din yung BF accounts nyo, GI accounts nyo, lahat ng mga web pages na meron kayo, ilagay nyo lang po dito sa business URL lahat. Para kapag tinignan sa database yung inyong business, makikita yung mga legit na pages or stores na meron kayo. Ayan. Next na tayo, yung business information. So, ilagay nyo lang po dito yung complete address nyo. So, sa akin kasi sample lang ito. So, ang ilalagay natin dito ay yung registered business address na nakalagay sa inyong COR. Then, lagay nyo lang po dito yung inyong region. Next is province. Sunod-sunod dapat yung step ha. Huwag tatalon sa municipality agad. Region, province, municipality, then barangay. Then, click nyo lang po yung continue. Dito naman, ilalagay natin yung mga documents na. Ayan, business registration, SEC-DTI, dito sa first file. Next, BIR 2307, dito naman sa pangalawa. Then, internal readiness mechanism. So, kung wala ka pa nito, click mo lang po yung download here. Ayan, yung here. Then, once na ma-download mo siya, ay fill upan nyo yon. May another video ako paano fill upan yung internal readiness mechanism. So, panoorin nyo lang po yung tutorial ko doon para makapag-attach kayo dito ng file na yun. Kailangan din siya. So,
So, yun yung tatlo na yun yung kailangan nating i-upload dito. Then kung meron kang BMBE document or other permits, i-attach nyo lang po lahat ng mga permits nyo dito. And katulad nga yung BMBE, para may less 1,000 kayo kung meron kayong BMBE certificate. So, magiging 130 pesos na lang yung babayaran. Then, after nito, malagay mo na yung mga kailangan na documents, click mo lang po yung continue. Then, i-confirm mo lang yung mga information kung tama, then submit na. Mag-iintay pa po tayo ng up to 7 working days bago ma-approve or ma-approve yung ating application. So, under review pa muna siya for 7 days. And then, once na ma-approve na siya, pwede na natin ngayong bayaran. Pwede po magbayad through Cash G or iba pang payment method. So, yun lang mga mamsis. Kung meron kayong question, suggestion, and correction, comment nyo lang dyan. Again, ito si Mami Chris.